Hi guys, Elizardo Mercado here from Safety Mindset. Pag-usapan natin ang road work or traffic control zone. Ang temporary traffic diversion plan nyo or traffic control zone ay divided into 5 parts. At ang bawat isa dyan ay may specific purpose at explain natin dito isa-isa para maiwasan natin ang accident. Unang-una is yung advance warning area. Dito binibigyan natin ng alert yung mga driver na may paparating na work zone area dun sa linya nila or dun sa kalsada. Dito natin nilalagay yung mga orange signages or yung mga blinking lights, traffic signs ahead ng ating trabaho para ma-alerto yung mga drivers. Yung haba ng advance warning area nyo ay nakadepende sa speed ng road, sa linya, kung gaano kadami yung linya ng kalsada, at kung mayroong speed reduction na kasama dun sa road. Mas mabilis yung traffic, mas mahaba yung warning area natin para mabigyan natin ng advance information yung mga drivers natin. Pangalawa is yung transition area or tinatawag nilang taper line. Dito nagbabago ang linya papunta sa working area. Dito natin makikita yung mga traffic cones, yung keep right, keep left, and yung chevron signage or yung arrow sign na nakikita nyo. Ang taper lane or transition area, yung haba niya will be depends on the speed of the road and gaano kadami yung linya na isasarado nyo. For example, kung isasara nyo is 2 lane at yung speed ng road natin is 60, so maaaring mahaba yung ating taper lane like around 100 to 150 meters. So the purpose of transition area is to have a smooth lane change para maiwasan natin yung sudden change at magulat yung ating mga driver. Number 3 is buffer area or buffer zone. Ito yung space sa pagitan ng transition area at saka yung working area natin. A very simple purpose is to provide the driver a space in case accidentally pumasok yung mga errand driver natin or magkameron na aksidente, hindi matatamaan yung ating working area o yung ating mga workers. Important note lang, yung buffer area is kailangan walang equipment at walang nagtatrabaho dun sa area na yun. Kasi nga, buffer zone. Number 4, ito na nga yung ating working area or yung work area natin. Basically, nandun yung mga equipment natin, nandun yung mga tao, nandun yung trabaho. And lastly is yung termination area. Dito nagtatapos yung ating work zone at bumabalik ang traffic sa normal path. Usually, yung traffic cone natin is naka-angle siya ng 45 degree dito sa exit at meron siyang exit sign sa huli. So, meaning, tapos na yung working area, balik na sa normal yung ating road condition. So, yan ang 5 parts ng traffic control zone. Ang advanced warning area, transition area, buffer zone, working area, at termination area. Tandaan, iba't ibang country, iba't ibang bansa ay may iba't ibang guidelines. So, hanggat maaari, lagi nyo tingnan nyo muna yung mga guidelines at doon makikita nyo yung mga requirements, mga required signages, gaano kahaba yung taper area nyo or yung transition area, gaano kalaki yung buffer zone, ano-ano mga signage na kailangan nyo doon sa guidelines na yon, makikita nyo kung ano requirements. Good luck!